Kain tayo mga kaulam, kain. Sugar. Tayo ay may uulitin natin yung ulo ng maya-maya. Marunong. Ayaw naman sumama sa video. Ito ay ating nilagyan ng sampalok na sariwa. Tapos may kalamyas din na tuyo. Tapos may kamatis din para solid na solid ang asim mga kaulam. Tapos meron tayong inihaw na manok. Binili ko ari. Hindi ko niluto at ako'y walang oras magluto. Ito'y kahapon pa. Masyado na akong maraming daldal. Sasabihin na naman ng mga basher, masyado akong madaldal. Paaanin, dalawa ang aking bibig. Kain! Meron tayong ulo ng maya-maya na sobrang sarap. At inihaw na manok. Day 4 ng Ramadan mga kaulam. Day 4 ng aming fasting. Day 4 today. Bismillah. Sarap. Tingnan naman ninyo ang ulo. Oh mga kaulam. Oh. Panalong panalo. Init. Give me tissue, honey. Ito yung ating ulamin, ang ating inihaw na manok. Bismillah. Irene, okay na ako, alhamdulillah. Salamat sa pagtatanong. Thank you. Kamusta ka na? Sarap. Sarap. Grabe naman magsarado ng pinto ang kapitbahay para may digmaan. They are also outside, yeah? There is war, yeah? Ako ang nahuhuling kumain mga kaulam dahil habang nakain sila kanina, ako na may nagdadasal. So, huwag kayo mag-alala mga kaulam. Kayo'y kasama sa aking mga dasal. Lalo na ngayong Ramadan. Kasama kayo sa aking mga panalangin. Too much. Grabe ang laman ng ulo ng ang laman ng ulo ng ating maya-maya. Panalong panalo ari mga kaulam. Walang katalo-talo. Kadaldal ko mahigpit. May work pa rin kami kaso half day. Bina, kain na ineng. Lolit Lopez, kain po. Ma'am Reyna, kain. Half day ang aming trabaho kasi ako may tutorial. 3 bata, sunod-sunod. Kaya ako gabi na nakaka-uwi. Dito pag Ramadan, bawas ang oras ng trabaho mga kaulam. Bawas ng 2 hours. Lahat. Kahit hindi ka Muslim, kahit Muslim ka o hindi ka Muslim, kasama ka. The best. Wow.
Kain na, Irene. Ko picture eh. Kain tayo. Yes po, Ma'am Dayan. Adan na kanina pa. Mga 15, mga ano na, mga half an hour na po. Kaya ako nakakain na kasi nag-adan na. Actually, late akong kumain at nagdasal pa ako. Irene, hayaan mo sila at masaya sila doon. Baka hindi nila kaya ang ganitong pagkain kaya sila naiinis sa akin. Kung afam ang kanila mga asawa, hindi talaga sila papayagan magluto ng kinakain ko. Nababahuan ng ibang lahi. Lalo pag isda. Eh sorry na lang sila dahil ang asawa ko ay Jeprox yan. Napayag kahit anong ulam ko, kahit nga bagoong. Ma'am Rosalie Ilatico Zonio from Lucena City, Quezon Province. Kain tayo. Ma'am Mayan Ropan Mirante from Lebanon. Salamat po. Kain po tayo, Ma'am Mayan. Pag Ramadan ho, ang kain namin sa umaga ay alas 5 kailangan, tapos na kaming kumain ng 5:15. Tapos, ang kain ulit namin ay 6:25 na ng gabi. 6:25 po ng gabi ang aming kain. Ma'am Rita Ballesteros from Israel, kain po tayo. Kenneth Villanueva. Sarap. Kita ganun yung aring mga panga ng isda. Oh. Ang laki-laki talaga ng mayamayang ito, promise. Sarap. Pinsan, kain na, iftar na eh. Beke, hindi pa nakain eh, iftar na. Nakahiyaw na eh, kanina pa. Kalahating oras na. Nakahiyaw na ng Allahu Akbar sa mosque. Sarap. Sarap. Para kayo nakain ng pata ng baka, yung mataba yung ano. Tapos saliwan ninyo ng ganaring bilanging manok ko. Panama. Kita ganin nyo ito. Hoy, taga Malaysia, kumusta ka na? Ma'am Karen Andal from Italy. Ba talaga naman ang ating mga viewer? Ay around the world. Palibhasa gabi na diyan. Ay, ano pa? Sarap. Dini mura lang ang maya-maya, Irene. Nagtataka nga ako, Dini, kung ano yung mahal sa atin na isda, Dini mura. Kung ano yung mura sa atin na isda, Dini mahal. Aba? Maminia Cueto Asyan. Takabal Allah. Alhamdulillah. Ma'am Loribel Gonzales Impang, kain po, sumabay kayo sa akin, ma'am. Ma'am Melanie Marabili Arela, Barangay Kupang Pandi, Bulacan. Ramadan Karim, Ma'am Beth Narvaez Talay.
Grabe. Kaya dito mga kaulam, natitikman ko talaga dito yung mga isdang mamahalin sa atin. Dahil dito napakamura. Biro nyo, ang kilo na ring malaking ulo ng maya-maya sa atin. Diyos ko, peto hangdaan na ito. 700 no. Ang kilo lang din 150 pesos. Ma'am Yolanda Lucido, kain po. Dini po ay, ang oras dini ay 3 minutes to 7 o'clock. Honey, close the door if you will pray. Why? Because I'm very noisy. Slow down. I cannot slow down. Kasi taga Batangas ako, I cannot slow down. Kaya close the door. Kaloids, kain na! Ara ay kinamatisan na may sariwang sampalok, na may sariwang kalamyas, na nilagyan ko ng mustasa. Tessie, kain! Napaka-fresh mga kaulam ng mustasang inilagay ko kahapon. Kaya laing ngayon ilan totoo na. Ang aking mag-aamay nagdadasal. Kahit ako'y tapos na magdasal bago ako kumain, nagdasal na ako. Dahil hindi kami kasya sa lamesa mga kaulam. Kaya habang sila nakain, ako na may nagdadasal. Hoy, Ann, kain na, Ann. Kamusta ka na? Gloria Saget Tupas, good evening. At kain po tayo, Ma'am Annabel Encinares and Maria Teresa Aloria. Sabi ng asawa ko, hinaan ko doon boses ko. Hindi maaari, taga Batangas ako. Hindi pwedeng iiwas. Hindi sa amin uso ang mababa ang boses. The best ang ulam natin mga kaulam. Ma'am Beth Lauro, kain po, Param Laguna. Sabi nila, bakit daw binabasa ko lahat ang mga message? Alam nga naman hindi babasahin. Nagme-message nga kayo. Neneng Luzon, kain po, kalamesa sa sariwa po. Dito, masarap din yan kalamesa sa sariwa. Pwede rin nyo yung pampaasim, masarap din yan, promise. Sa amin, tinutuyo lang dahil pambenta. Pero iisa ang asim niyan. Ma'am Annabel, ingat po kayo dyan sa Saudi. Parating magdadasal ho tayo, Saan man kayong bansa mga kaulam na naroroon, parating mag-iingat. Ang dasal ko'y lagi ligtas. Promise mga kaulam, sarap ng aking mayamayang ulo. Para laging may digmaan, pag Batangas ang kausap, pag taga Batangas ang inyong kausap, para laging may digmaan. Ma'am Normalita na Anet. Napadighay na ako. Ay, may nabibili pala dito yung kalamesa sa sariwa. Saan? Kasi masarap yan sa... Ay, hindi. Ang kalamesa sa sariwa, masarap lang yan sa Alam niyo yung matsay, yung hipon na maliliit na sariwa. Ihigisan niyo yun sa bawang sibuyas. Tapos pag pagluto na siya, tsaka niyo hihiwaan ng kamyas na sariwa. Ang sarap, promise.
Yun lamang ang pinakamasarap sa akin na nilalagyan ng kamya sa sariwa. Pasensya na kayo mga kaulam, nakataas ang aking tuhod. Dahil 45 minutes ako mga kaulam naglakad. Galing sa aking batang, sa estudyante ko, na ako nag-tutor, nilalakad ko lang ang mga kaulam dahil sayang naman ang gasolina at saka ang toll gate. Doon na lang ang mapapapunta ang, say hi, come here. Say hi to everyone. I am on live. Hello. Hindi nag-aahit. Kumusta? Ramadan Kareem. Too much talas. Huh? Talas is good. Ramadan because you have to leave it little bit No. to come up to knee. Down of your knee. Down? Not up to knee. Why your knee is there? Yes, down. Up to knee. Yeah, my knee is down and my head is up. That's why I think it's down. You didn't say up. The knee. Ito na naman tayo sa paliwanagan ng ito. Diyos po, wala nang katapusan. Your turn now. Ma'am Selly Palapala Garcia from Rome, Italy. Luisa, kain na. Nilalakad ko lang mga kaulam galing sa aking tutor. Sobrang layo. 45 minutes nga. Tapos natawid ako ng isang tulay na mataas. Eh di masakat ang aking mga tuhod. Kaya ako pag nakain ito nakaganito. Panay ang paliwanag ko. Isa dyan naman ako nagtataas ng paa. Too much sugar. I don't like honey. Why? Put it in the fridge. I don't like that one. Keep it there. You said too much sugar. How will I eat that one? Huh? But I tried, how do I eat it? Oh, ang sarap niyang taloy. Lagyan mo ng ano. Taloy, lagyan mo ng kahit talong. Huh? Sarap. Taloy, meron kagang ano. Meron kagang Barrio Fiesta na bagoong. Yung alamang. Lagyan mo yung ginatang tulingan. Isang kutsarang ano, alamang na bagoong. Nako! Yan ang pinakasekreto, the best yan. Sobrang sarap. Mga kaulam, ilang araw na ang kinakain ko jasmine rice na ang umay na ako, babalik na ako bukas sa basmati. Nakakaumay ang jasmine. Huwag naman tatampo ang grasya. Naumay ako. Salamat po sa Diyos. Ari mga kaulam yung pinakapanga, hindi ko na inabutan, ako'y nabusog na. Ari yung pinakapanga ng ano, maya-maya. Hindi ko alam kung kaya ko pa rin kainin bukas. Ako'y naumay na rin sa maya-maya. Yung naman ako na lang halos ang umubos. Diyos ko po, Rude. Ilagyan mo yung alamang taloy at sabihin mo sa akin, mag-report ka sa akin kung masarap ha. Mag-report tapos damihan mo taloy ang bawang at kamatis. Yan ang sikreto ng masarap na ginataang tulingan. Maraming bawang, maraming kamatis, lagyan mo ng bagoong alamang ng Barrio Fiesta. Sobrang, maghuhugas lang ako ng kamay mga kaulam. Siyempre mga kaulam, hindi tayo pwedeng kumain ng walang panghimagas. At ang ating ulam ay nakakaalibarbar. Alam ka ninyo, nakakaalibarbar. Siyempre tayo may tira pang leche flan. Ito na ang ating pang finale tonight. Leche flan. Actually, binilan ako ng asawa ko ng ng kunafa na may cheese sa gitna. Ito Arabic sweets ito mga kaulam. Kunafa,
masarap ito. Pero parang hindi ko feel, pag ganitong luma na yung hindi bagong luto, hindi ko feel kumain ng kunafa mga kaulam. Kaya ako muna ay, pass muna ako sa kunafa. Ma'am Ophel Pumento, good evening or good afternoon wherever you are. Kamusta ho kayo mga kaulam? Ako'y may kukwento ko sa inyo. Big anong layo ng aking camera. Ako'y nagpunta sa padalahan ng pera. Pagkagaling ko sa tutorial ko, bago ako makarating dito sa amin, may mga dadaanan akong padalahan ng pera. Bago ako tumawid doon sa tulay na mataas. Ngayon, sabi ko, total ako na may naririnig na din. Maghuhulog na ako ng para sa aking insurance. Ako nga pala mga kaulam ay nagbabayad ng insurance ko ay IMG Kaiser. Sa gustong kumuha sa inyo ng IMG Kaiser, i-PM nyo lang ako mga kaulam ha. Maganda ang policy. Super maganda. Tapos, ay di nagbayad ako ng aking insurance, naghulog. Aba mga kaulam. Butit aking nariparo. Alam ka ninyo yung nariparo. Ramadan Karim Ryan, kamusta ka dyan sa Saudi? Ingat palagi kapatid. Ma'am Carmelita Karamowan, good evening po. Di, pirma ako ng papel. Gaya naman talaga, pirma ka, ganyan-ganyan. Ngayon, sinuklian ako. Binigay ko, sabi niya, ma'am, ang bayad ay 240. Basta 200 something. Na ang sukli niya sa akin dapat ay 212. O, 212. Ay di 200, bahala na kayo magpinta, 88, ganyan. O 288 nga. Di ganito. Pagpirma na ako, binigyan na ako ng coupon kasi may coupon. Ganyan-ganyan. Pagpirma ko, tanggap ko ng coupon, tinanggap ko din ang sukli na 12 dirham. Eh, ang binigay ko ay 500. Ngayon, nung paalis na ako, buti na lamang mga kaulam, ako numero 1 akong very careless ako, hindi ako nagbibisita ng mga resibo, hindi ako minsan pagka yung medyo duda ako, iisa-isahin ko ang resibo. Ganyan, lalo na pag grocery mga kaulam, dahil baka mamaya dinadagdagan nila ang punching na ganyan. Pagtingin ko sa wallet ko, sabi ko, ina-expect ko ang wallet ko may 200. Sabi ko, bakit wala akong 200 kini? Eh ako pagka ganyan, alam ko agad kung magkano laman ng wallet ko. Sabi ko, miss, hindi mo ako nasuklian. Sabi niya, hindi, binigyan kita, di ba nga? Binigay ko pa sa'yo yung may 2 dirham pa na coins. Sabi ko, oo, ang binigay mo lang yung isang 10 dirham at saka ang 2 dirham. Naalala din niya bigla. Kinabahan ako mga kaulam kasi baka hindi niya tanggapin yung aking sinasabi. Baka ipilit niya na sinuklian niya na ako. Although hindi ko alam kung meron silang camera. Hindi ko alam kung meron sila. Eh ayoko naman mga kaulam na dumating kami sa point na ipapa-open ko ang camera kasi kabayan yun eh. Baka magka-problema siya. Ang iniisip ko baka magka-problema. Ma'am, kahit pambili lang po ng gamot ng mama ko, ma'am. Sir Jeffrey Tubera, ako din po, Sir Jeffrey, ay iniisip ko rin po buwan-buwan kung saan ko po kukuhanin ang pambili ng gamot ng aking nanay. Dahil ito naman ho, ang aking Facebook na ito ay hindi kumikita ngayon. Pasensya na ho, dahil ako rin ho, may mga pinaaral ho kaming 2 anak na dito nag-aaral na sobrang mahal ng tuition fee. Plus, meron din ho akong binibiling gamot ng aking mother. So, pasensya na po, Sir Jeffrey. Pare-parehas po tayo ng sitwasyon ngayon. Tapos, buti na alala ni Kabayan na ang binigay niya sa akin talaga ay 10 dirham, 12 dirham. Sabi niya, ay oo, sabi niya. Tapos binigay niya sa akin. Kasi natakot ako mga kaulam na baka sabi niya na, hindi, sinuklian na kita. Although sinuklian naman talaga niya ako, pero kulang. Eh, ayoko naman dumating kami doon sa point na pabubuksan ko yung CCTV. Ayoko. Kasi, ano yun magiging cause yun ng pagbaba ng performance niya. So, ayokong magkaroon ng problema siya sa performance niya. Kaya sinabi ko, Kabayan, hindi 12 dirhams lang talaga ang naibigay mo sa akin. Hindi nagkaintindihan kami, tapos inabot niya sa akin. Sabi niya, ay oo nga, pasensya ka na. So, iyon ang aking karanasan ngayong maghapon, na hindi masama mga kaulam maging honest. At naranasan ko mga kaulam na nagsinuklian ako ng sobra-sobra, ibinalik ko talaga, hindi kaya ng aking puso mga kaulam. Kahit 5 dirhams pa yan, kahit magkano pa yung binabalik ko, hindi kaya ng puso. Dahil, pag ang karma ang bumalik sa atin, triple ang kukuhanin ni karma. Lalo na pera, triple pa. Eh buti sana kung pera ang kukuhanin sa atin ni karma, eh paano kung magkasakit ang mga mahal natin sa buhay?
dahil mga kaulap, ang karma, it comes in different form. Parang iba't ibang paraan yan babalik sa iyo. Kaya, kung hanggat kaya mong maging honest, simula sa malaki hanggang sa pinakamaliit na paraan, na bagay, maging honest tayo ha. Kasi pag binalikan tayo ng karma, masakit yan at mahirap. May mga sitwasyong mahirap lusutan, kaya mag-ingat tayo mga kaulam. Hindi mawawala sa pa-shoutout na lang po sa mama ko na idol po kayo. Salamat po, shoutout po sa iyong mama, Sir Jeffrey Tubera. Shoutout po sa mama mo. Sana po gumaling na. Ako naman mga kaulam, pinagdadasal ko lahat ng alam ko at kilala ko na may karamdaman. Napaka ng leche flan Ryan. Napaka pino oh. Sobrang pino niyan. Ayan. Ma'am Carmelita, ang insurance po ang hinuhulugan natin mga kaulam. Kahit saan tayo kumuha ng insurance, depende ho yan sa ating edad. Depende yan sa ating edad. Pag nakausap kayo ng agent ng insurance, ibibigay sa inyo, ipapakita sa inyo ang policy at saka yung computation depende sa iyong edad. Ma'am Lisa Hernandez Mendoza, tayo na inyong Lisa. Sarap na ating leche flan, panalo. Hindi siya masyadong matamis mga kaulam dahil hindi ako naglalagay ng sugar sa mixture. Ang pinaka-sugar nito ay yung gatas na malapot at saka itong syrup. Pero yung mixture ng pinagsama-samang itlog at hindi ako naglalagay ng sugar. Kaya yung aking leche flan mga kaulam ay palong-palo sa aking mga suki. Alam yung ginawa ng asawa ko. Para hindi na ako makapag-deliver ng leche flan dahil Ramadan at napapagod daw ako, bawal daw ako mapagod. Itinaas na ang steamer doon sa taasan na hindi ko maaabot para daw hindi na ako makagawa ng leche flan, para daw hindi na ako makagawa ng embutido. Ma'am Rebecca Tubera, sana po ma'am, ipagdadasal ko po na sana po gumaling na po kayo dahil wala pong imposible sa dasal. Minsan nga po, ang gamot, pumapalya pa yan eh. Pero ang dasal, mga kaulam, no. Yan ang the best na gamot. Ako talaga, ka-close ko man o hindi ko ka-close, kamag-anak ko man o hindi ko kamag-anak, kahit nga minsan galit ako sa kamag-anak ko, pag may sakit sila, pinagdadasal ko pa rin. Kasi mga kaulam, hindi naman ikakabawas ang pagkatao natin yun. Kung may kasalanan man sila sa inyo, iset aside nyo yung kasalanan nila. Kasi kailangan nila yung dasal nyo. Kalimutan muna ang sama ng loob. Ipagdasal muna. Ma'am Ophelia Simera, ingredients po ng leche flan. Ay, sasabihin ko na lang sa inyo ngayon. Ilistan nyo na laang. 10 itlog, 1 condensed, 1 evap. 10 itlog, 1 condensed, 1 evap. Tapos, ang ginagamit ko lang po ay yung dilaw ng itlog. Tinatanggal ko ang puti ng itlog. So, that's it. Sa isang tray na may 30 itlog, 3 evap, 3 condensed. Tapos, tanggalin nyo ang puti ng itlog. Ang iba na sinasama yung puti, pero ako hindi. Sarap. Ano na? Tapos, tinanong ko si Kabayan, yung teller, dun sa padalahan. Sabi ko, Kabayan, bawas din ang oras ng trabaho nyo. Kasi Ramadan mga kaulam, dito sa UAE kapag Ramadan, ang trabaho ay binabawasan ng 2 hours. Instead na 8 hours work, ginagawa lang nilang 6. Pero depende, kapag nasa hospitality ka, like hotel, restaurant, walang bawas yon. Pero, dapat babayaran ka ng employer ng overtime. Tapos, Muslim ka man o hindi ka Muslim, kasama ka doon sa 6 hours na trabaho. Sabi ko kay Kabayan, 6 hours lang ang trabaho nyo. Sabi niya, naku, hindi Kabayan. Dati nga, meron pa kaming Eid bonus na 500 dirham. Kasi ang 500 dirham mga kaulam, mahigit na 7,000 pesos. Ngayon, tinanggal na rin nila. Tapos dati, kapag ganitong sobrang oras ng trabaho namin, ipinapa-comp off nila. Ngayon, parang tinanggal na rin yata. So, napaawa naman ako kay Kabayan. Nalungkot naman ako kasi
entitled silang magtrabaho ng 6 hours laang. Ma'am Nerissa Calanza, good evening. Sabi ko sa kanya, salamat po Sir Jeffrey, salamat po, thank you very much. Sabi ko sa kanya, hayaan mo na lang ang kabayan. Hilingin mo na lang sa Diyos na sana walang magkakasakit sa pamilya mo. Kasi yon the best na yon. Kahit bayaran ka nila sa 2 oras na sobra everyday, kung may magkakasakit sa pamilya, kulang pa rin yung perang ibabayad nila sa'yo. Kaya idasal mo na lang na dahil hindi mo nakukuha yung mga dapat mo makuha sa company, idasal mo na lang kabayan na walang magkakasakit na hilingin mo na lamang na in return, wala na lang sana magkasakit sa pamilya mo. So sabi niya, no, kasi mahirap talaga may sakit. Sobra. Lalo na tayo dito, nandito tayo sa abroad. Tapos ang may sakit, magulang natin na nasa Pilipinas. Hindi talaga ako nakaka-concentrate sa aking trabaho. Kapag yung inay o sino sa pamilya ko ang may sakit sa Pilipinas, ay para akong ulaga. Paikot-ikot ako, wala akong magawa, wala akong matapos na trabaho. Alam niyo yung aligaga. Aligagang-aligaga ako pag meron akong member ng family namin na may sakit. Nako. Kaya yun mga kaulam, sabi ko kay kabayan, hilingin mo na ang kabayan na huwag sanang may magkakasakit sa family or kahit na basta lang, okay na tayong ganito. Ma'am Honey Lover Check, sabi ko okay na tayong ganito na pagod, pero masaya naman tayong matutulog sa gabi dahil okay ang pamilya natin. Ma'am Ophelia, pag sinalang mo na, ang gagawin mo, papakuluin mo muna yung tubig sa steamer. O kaya, kung wala kang steamer, sa oven pwede. Kunyari, example ko to sa'yo ha. Kunyari, ito yung lutuan mo sa oven, ng pang-oven mo. Lalagyan mo muna siya ng tubig na ganyan, nakaganitong tubig. Yung tubig na hindi lulubog ang iyong steamer at na hindi lulubog ang iyong leche flan. Yung hindi malalagyan ng tubig sa ibabaw, kailangan hanggang kalahati, hanggang dito lamang ng iyong llanera ang tubig. Paiinitin mo muna yung tubig na yun, Ma'am Ophelia, tapos tsaka mo ilalagay ang mga llanera ng leche flan mo. Tapos mahinang-mahina lamang ang apoy for 30 to 40 minutes. Pinakamahinang apoy ng oven. Malakas ang oven habang pinapainit mo yung tubig. Tapos pag nalagay mo na yung mga leche flan mixtures, hinaan mo na ang apoy sa pinakamahina for 30 to 40 minutes. Tapos maluluto na yun. Tapos kung ang llanera mo, ma'am, ay ganitong disposable, ang itatakip mo dito habang niluluto ay foil. Yung tin foil natin. Huwag mong itatakip ito. Huwag mo itong itatakip, itong pantakip sa kanya, huwag ito kasi papawisan, mababasa. Yung pinakapawis niya tutulo dito. Bakit ito? Kasi papel ito papel. Ang tinfoil hindi tumutulo ang pinakapawis niya. So yun ang aking tip sa magagawa ng leche flan na i-oven. Kapag steamer naman, magpakulo muna ng tubig. Tapos kapag makulo na ang tubig, tsaka nyo isasalang ang leche flan, pahihinain nyo ang apoy ng pinakamahinang apoy for 40 minutes. Yan. Hindi naman yung pinakamahina. Di ba, pahihinain nyo ng pinakamahina, tapos ibalik nyo ng kaunting-kaunti. Tapos dapat ang apoy hindi sasayaw dapat sarado ang mga pintana at pinto, walang hangin. Kasi pag sumayaw ang apoy, hindi maluluto ang leche flan nyo ng tama. Magiging parang puto. Ayan. Ganyan ang gumagawa ng dekalidad na leche flan, mga kaulam. Pwede niyong gawing negosyo. Malaki ang kita sa leche flan, mga kaulam. Pero ngayon, dati malaki ang kita ko sa leche flan dito. Kaso ngayon, sobrang taas na ng gatas at saka itlog. Hindi ako makapagtaas ng presyo. Hindi ko talaga, mga kaulam, magawang itaas ang presyo ng leche flan ko kahit tumaas ang gatas at itlog. Kaya ang ginagawa ko, nagtitiis ako sa maliit na kita. Ang masakit pa nito, deliver ko pa, free delivery pa. Kaya sabi ko nga, siguro hindi ako magtataas ng ng leche flan, pero siguro magcha-charge ako sa deliver ng kaunti lang naman, para hindi naman nakakaawa yung sasakyan ko na ang gasolina tumaas din. Paano gagawin natin ngayon? Tumaas din mga kaulam ang toll gate. Lahat na ito, tumaas ako na lang talaga, mga kaulam, ang hindi nataas, kaya nakakapaghinanakit. Sana kung pinapataas nila, tapos ako tumataas din, hindi ako magrereklamo, pa promise. Hindi talaga ako magrereklamo kung ako din tumataas.
Kahit na buwan-buwan nila itataas, kung ako tataas din, okay na. Hello, Ma'am Edna Deleganzo. Kamusta ka? Ayan. So mga kaulam, ano ang aktibidades ko ngayong Ramadan? Ayun, gigising ako ng 4:30 ng umaga. Everyday pa-adjust ang gising ko. Kasi paiba din ang paiba ang oras mga kaulam ng unang dasal. So, kanina gumising ako ng 4:30. Bukas gigising ako ng 4:25. Paaga ng paaga ang aking gising. Kasi nga, paaga rin ang paaga ang aming kain. Dahil everyday nga nagbabago ang oras ng dasal. So, pagising ko ng bukas gigising ako ng 4:25, kailangan kong ihanda kaagad ang kakainin namin ng umaga. Kasi kailangan, tapos na kaming kumain by 5:10. Dahil, bakit 5:10? Bakit hindi 5:15? Eh kung 5:20 ang unang dasal, bakit hindi 5:15? Kasi magtututbrush pa kami. Kailangan kailangan bago sumigaw ang unang Allahu Akbar sa umaga, sa madaling araw, kailangan nakatutbrush na kami. As much as possible nga, dapat nakaligo na eh. Kaso ako, dahil magliligpit pa, kami mag-asawa, naglilinis pa kami. So, hindi agad ako makaligo. So, nagliligo ako late na, but I have to make sure na nakapag-toothbrush na ako at nakapagdasal na ako. Ganun. Tapos, papasok na kami sa trabaho. Medyo late ngayon ng pasok. Dati, 7:30, ngayon 8. Papasok na kami sa trabaho. Tapos, sa trabaho, syempre walang kain, walang inom kasi bawal dahil nagfa-fasting nga. Ang Muslim fasting mga kaulam ay hindi kagaya ng Christian na pwede kang uminom ng tubig. In Islam, nothing at all. Kahit paninigarilyo, kahit chewing gum, nothing. Bawal. Bawal malapatan ng tubig at pagkain ng iyong bibig during the fasting hours. So, sa school, trabaho. Can you imagine how hard it is to talk to the students and teach the students for many lessons? Like for example, for 5 subjects, you are talking non-stop and then you cannot drink water kasi nadadry ang bibig mga kaulam, no? And I cannot drink water. And then after my work at school, didiretso pa ako sa aking sa mga bahay-bahay na tinuturuan ko mga bata. 3 yun. So, daldal pa rin ako sa bahay. Daldal pa rin. Daldal, turo pa din. Tapos, ang pinakamasakit pa doon, from the bahay of my students, nilalakad ko hanggang dito sa bahay namin for 40 to 45 minutes. Depende sa bagal kong maglakad. Bakit ako mabagal maglakad? Kasi mga kaulam, may laptop ako at saka personal bag kong bitbit. So, pag binilisan ko, mahahapo ako dahil may bitbit akong mabigat. So, alalay lang ang lakad ko. At doon pa ako nahihirapan sa dalawa kong tinatawidan na kalsada. Isa, yung kalsadang pa-curve, yung kalsadang pa-right, ang hirap kasi pari ang dating na sasakyan. So, ang ginagawa ko, minsan gumaganyan ako sa driver, nakikiusap ako na please let me go. Tapos, ang susunod kong tatawidan, pa-curve naman, paakyat ng tulay. So, dire-diretso din ang mga sasakyan doon. So, hindi ko pwedeng parahin kasi malaking highway na yun eh. Doon sa isa, pwede ko pa silang sandali lang para dadaan ako. Doon sa isa malaki hindi kasi magkakabanggaan sila mga kaulam. Magkakabanggaan sila pag biglang pumreno yung isa dahil sa akin po, pwedeng masalpok siya ng isang sasakyan sa likod. So, talagang minsan natutuwa lang ako pag marami akong kasabay. At least marami kaming, kung maaksidente man kami, marami kami maaksidente. Tapos, pagkatapos nun, pagdalusutan ko na yung dalawa kong tinatawidan na yon, may malaki naman akong tulay na aakyatin papunta sa bahay namin. So, ang pagod, dahil may bitbit akong laptop, may bitbit ako. So, ang tendency ko niyan mga kaulam, pagkakain ako talaga, dahil masakit ang binti ko, ito ang panggamot ko sa sakit ng binti. Ayan. So, labas na mga basher. Sasabihin na naman wala akong manners, wala akong galang sa pagkain, bastos daw ako kumain kasi nakataas. Hindi nila alam ano ang pinagdaanan ko sa buong araw. Na ito lang ang nakakapagpa-comfort sa akin. Kumbaga, ito lang ang nakakapagpasarap ng aking pakiramdam. Tapos, sasabihan ka pa ng bastos, ay di sila na ang prominenteng tao sa balat ng, sa balat ng sampalok. Okay lang yan. Walang problema dyan. Kanya-kanya tayong pananaw eh. Tapos yun, ganyan. Tapos pagdating ko dito, pag ang tutor ko, pag minsan mga kaulam at wala akong tutor, katulad kahapon, kinancel ng nanay dahil ipina-ultrasound daw niya yung anak niya. So, maga ako nakauwi kahapon. Pag maga ako nakakauwi, nalulutuan ko ng pagkain ang mag-aama. Kanina medyo late,
hindi na aabot. Sabi ko, sinabihan ko ang asawa ko, umaga pa lang bibili ka ng pagkain kasi hindi ako aabot. Pero ang gagawin ko, dahil nag-order na ako ng manok ngayon na fresh, tapos bumili na rin ako ng fresh na atay ng manok, mag-aafritada ako dahil gusto yun ng mga anak ko. So, ang gagawin ko, instead na 4:25 ang gising ko sa umaga mga kaulam, gagawin ko ngayong 4 o'clock para lulutuin ko yung afritada. And then, ilalagay ko sa ref bago kami pumasok sa school. And then, pagdating nila, iinitin na lamang nila, tapos kakain sila. Kasi, late na naman akong darating bukas. Dahil may tutor ulit ako. So, yun. Ganyan ang buhay ko ngayong Ramadan. Medyo malaki ang adjustment sa oras. Malaki ang adjust dahil nagpa-fasting din tayo. Malaki ang adjustment ng aking katawan. Pero siguro iisipin niya mga kaulam, naku, papayat ka kaulam dahil maghapon kang hindi nakakain. No. Dahil sa umaga yung kain namin, carb din. Ako katulad kanina ng umaga, nakadalawa akong pandesal na ang palaman ko ay itlog at imbutido. 2 pandesal yung kinain ko, tapos uminom ako ng mga 1.5 tubig na ganito. So para na rin ako nagkanin. Hindi rin ako papayat. Dati, nung hindi pa nagpapasting ang mga anak ko mga kaulam, nung maliliit pa sila, hindi na kami gumigising ng asawa ko sa madaling araw para kumain. Yung kain namin sa ganitong oras ng gabi, na ganitong iftar, maya-maya matutulog na kami. Ang kain namin the next day na ganito na ulit oras. Nung panahon na yon na hindi pa nagpa-fasting ang mga anak ko at hindi kami nagsusuhor, ang suhor yung kain sa umaga ha. Sobrang laki ng pinapayat namin ng asawa ko pag nagfa-fasting kami ng Ramadan. 3 kilos hanggang 5 kilos pumapayat ako noon. Kaya noon gustong-gusto ko ang Ramadan kasi pagkatas ng Ramadan, ang liit-liit ko talaga mga kaulam. Pati mukha ko, ang liit-liit. Pero, nung nagfa-fasting ng mga anak ko, hindi ko sila hinahayaan mga kaulam nang hindi kakain sa madaling araw. So, napapakain din kami ng asawa ko. Kasi, mga bata pa yan eh. Baka mamaya hindi nila kayanin yung 24 hours na walang kain. Iniisip ko talaga na baka mamaya mag-pass out sila kasi 24 hours. Although, ang nagpa-fasting mga kaulam is very safe dahil yan mga kaulam is very healthy. Bakit healthy? Kasi nililinis ang lahat ng internal organs natin mga kaulam. Paano nililinis? Walang pumapasok na pagkain the whole day. Alam niyo ba kung ano nakakapag-cause ng sakit sa atin internally? Pagkain. Kapag walang pumapasok na pagkain, so walang dumidisturbo sa ating internal organs. Kapag may pumapasok lang na pagkain dyan once a day, like sa gabi, doon malilinis talaga yan. So, fasting is very healthy. Huwag ninyong iisipin na ang fasting po pwede kayo magka-ulcer. No. Nasa tamang pagkain yan kung ano ang kakainin mo. Ang ulcer mga kaulam, hindi lang sa pagkain. Ang number 1 cause ng ulcer is stress. Kasi mga kaulam, nung nagkaroon ako ng problema sa sikmura, tinanong ko yun sa doktor. Sabi ng doktor, no, it's not because you are skipping the meal. It's because of the stress. Yan. So yun, ang routine ko ngayong Ramadan. And this is 30 days. Pagkatapos naman mga kaulam ng Ramadan, 4 na araw naman kaming walang pasok. Yun ang pinakapasko ng Muslim. Ang tawag doon ay Eid. Dalawa ang Eid na dadaanan namin. Isang Eid al-Fitr, which is right after the Ramadan, at saka isang Eid al-Adha, yun ang big Eid. Yun yung parang after 40 days ng Ramadan. Doon naman, another holiday na naman yan. Tsaka yun ang pinakamalaking Pasko ng mga Muslim. Matutuwa kayo mga kaulam kapag ka-Eid. Naranasan ng inay dito mag-Eid. Tuwan-tuwa ang inay. Nung Eid na nandito ang inay, dinala namin siya sa beach resort. Kasi wala kami mapuntahan. So, dinala namin ang inay sa beach. Nakita ng inay yung mga lokal dito, yung mga Emirati. Nakabago sila lahat ng damit. Kahit hindi lokal, mga nakabago. Basta mga Muslim, nakabago ng damit. Nangangatok sa mga gate. Namamasko sila. Talaga yung literal na kagaya sa atin ng mga bata na namamasko sa bahay-bahay. May mga dala silang bag, tapos doon nila nilalagay ang pera na pinamaskuhan nila. Tapos ang matatanda mga kaulam, ikot din yan sa mga kapitbahay, may dala naman silang food. Food naman ang nagpapalitan sila. Nagpapalitan sila ng mga food ang mga bahay-bahay. Tontuwa ang inay. Sabi ng inay, nakakatuwa naman. Puro sila mga nakabago ng damit, tas namamasko. Sabi ko, ganyan talaga dito inay pag-Eid. Ang mga bata, ang mga Arabo, ang mga Muslim, yan talaga ang ginagawa nila. So, ayun, nakaranas naman ang inay dito ng Eid. Nakaranas siya dito ng ilang araw na Ramadan. Kasi nung pumunta siya dito dati, nung dumating siya dito noon, patapos na ang Ramadan. So, umabot siya ng ilang araw na Ramadan. So, yun. Kaya matang leche flan mga kaulam. Sayang naman.
Yun ang routine ko ngayong Ramadan mga kaulam. Medyo challenging, pero wala naman akong choice. Wala naman akong pwedeng ibang... Kahit kunyari, kahit may kasambahay ako mga kaulam, hindi rin pwedeng hindi ako ang gigising ng 4 o'clock. Actually mga kaulam, nung naranasan ko nung time na may kasambahay pa ako, yun nag-alaga sa mga anak ko, hindi ko siya pinagigising ng 4 o'clock para lang hahandaan kami ng pagkain. Never in her life, sa loob ng 6 na taon na nakatira siya sa akin, never ko siyang pinagising ng 4 o'clock para hahandaan kami ng pagkain. No way. Ako talaga personally mga kaulam ang nag-aasikaso ng pagkain namin mag-anak. Tapos, ang pagkain nila sa hapunan, hindi ko na sila pinagluluto. Hindi sila ang nagluluto. Aketch ang nagluluto. Why? Kasi gusto ko ang lulutuin ko yung talagang pagkain na gusto ng asawa ko na mag-aama ko. And then, pag nagluto ako, kasama na yung lahat ng nakatira sa bahay ko. Kasi ayoko yung maraming nagluluto sa kusina mga kaulam. So pag nagluto ako ng iftar, yung kain sa gabi, kasama ng lahat ang mga nasa bahay, hindi na sila magluluto. At saka sinabi rin ng asawa ko na pag Ramadan, huwag mo silang hahayaang bumili ng pagkain sa gabi. Lahat ng borders natin libre sa pagkain pag Ramadan, the whole Ramadan. And alam naman ng mga borders ko noon na hindi lang Ramadan sila nalilibre sa akin. Ramadan, hindi Ramadan, pag marami akong tirang pagluto, wag na kayo magluto, marami diyang gulay, wag na kayo magluto, marami diyang isda, ang dami kong nilutong imbutido, kuha na lang kayo dyan, wag na kayo magluto. Kasi mga kaulam, iniiwasan ko rin yung gagamit sila ng gasol, gagamit sila ng tubig, gagamit sila ng kuryente, tapos hindi naman sila maglilinis ng kusina. Pag ako nagluto, linis ng lahat yon. So, kakain na lang sila. Ganun. Isa pa, hindi rin naman kabawasan sa pagkatao ko na bigyan ko sila ng libre. Malay nyo, balikan naman ako ng Diyos ng marami. So, ano lang yan? Pwede na. So, ganun mga kaulam. Tapos, eto mga kaulam, ganda-ganda. Pakita ko sa inyo. Ang regalo ng aking isang tinuturuan na bata. Ito ay lantern. Pero, bombilya ang nasa loob mga kaulam. Bombilya siya. Bombilya yan. Ngayon, iniisip ko, paano ko naka-battery pala siya mga kaulam. Tingnan nga natin. Hindi ko pa ito nasubukan. Akala ko rechargeable. Battery pala. My God, ngayon ko lang naalaman. Dahil kasi mga kaulam, ang lantern ay simbolo ng Ramadan. Ang lantern mga kaulam dito ay simbolo ng Ramadan. Kaya susubukan natin itong regalo. May kasama itong dates mga kaulam, isang pack ng dates. Niregalo sa akin kasi ang nagregalo nito mga kaulam ay Egyptian, Muslim sila. Ayan. Nag-iiba-iba pala ng kulay. Wow! Honey! Look, come. No, come here. Come, I'll show you something. No, honey, just come and show. See this one. Don't be lazy, come. Dali na. Hindi pa ito nakita niya. Did you try this one? No. It's nice, huh? Yeah. Nice. Ang ganda mga kaulam diga. I thought by No, it's battery. Yeah, I thought also it's rechargeable. Maganda sana kung rechargeable, no? Para hindi maaksaya sa battery. Ganda. Niregalo sa akin to. Binigay ng bata. Tonto yung bata, sabi niya, Teacher, Ramadan Karim. Bulol-bulol pa ng konti kasi lang siya, 4 years old, 4 and a half. Ramadan Karim, sabi niya. Ayan, mosque. Yan, mosque. Tapos, ang isa pang symbol mga kaulam ng Ramadan is ang moon crescent. Ayan. Yung moon crescent. Tapos nilagyan nila ng mosque sa gitna. Ganda. Very, very nice. Diba? Marami din ako nakukuha regalo galing sa mga tutorial ko. And mababait naman sila. Ang tutorial ko is 2 Arabic at 1 Indian. Yun. Na naman, happy naman sila sa aking performance. Actually, itong isang Arabic na tinuturuan ko, may nagbulong na sa akin na sabi nila, walang nakakasundo yung nanay na yan na tutor. Lahat umaalis. Wala pang 1 buwan umaalis na sila. Or either umaalis or pinaalis ng nanay. Yung pinai-stop na. Tapos, kaya pala nung in-interview niya ako mga kaulam, ang dami niyang tanong. So,
Para akong kukuha ng board exam sa dami ng interview. Ay, Diyos ko, para akong mag-a-apply sa, hindi ko maintindihan, sa dami ng interview. And then, sabi niya, okay, I will try you. Sabi niya. Masungit siya, sobrang masungit. Tapos, yun, siguro nagustuhan ng aking performance. Parati niya akong sinasabihan na, oh, Miss Casey, ito yung homework ng anak ko. Parati ang naka-update sa akin. Kasi sobrang higpit niya sa anak niya. Ang anak niya, to the point na umiiyak na sa akin na, teacher, sabi niya, I have so much problem in my life. I have no time to play. Everything, studying in the school, studying at home. No time to play. So, nawa ako sa bata. Kaso, sabi ko sa kanya, sabi ko, wala tayong choice. Itong utos ng nanay mo at saka itong utos ng tatay mo, kailangan nating sumunod. Sabi ko sa kanya. Tapos minsan nagaganyan kami pag wala ang nanay kasi flight attendant, mga kaulam ang nanay, so laging wala. Minsan naglalaro kami ng ganyan, para ba mawala ang ano niya sa buhay. Ang ginawa ng nanay, nilagyan kami ng camera dito sa ulo na namin. O hindi kami ngayon makapaglaro. Minsan binibigyan ko siya ng 5 minutes na maglalaro kami, magkukulitan kami. Ngayon hindi na namin magawa kasi nilagyan kami ng camera para kahit nasa ibang bansa ang nanay, pinapanood kami mga kaulam. Kaya niyo yun? Good evening, Ma'am Sherilyn Castillo. Kaya niyo mga kaulam magtrabaho ng may camera? Ako sanay na kasi ang eskwelahan dito lahat may camera eh. Pero yung gano'n na nakatutok talaga sa aming dalawa na kahit yung sinasabi. Kasi may mga CCTV mga kaulam na walang audio. Yung amin may audio. Yung dito sa tutorial ko. Kaya medyo awkward. Ako naman, hindi rin ako marunong mga kaulam mag-pet pics kapag ako nag-tutor. Ano talaga ako? Tutok talaga. Pag nagbabasa siya ng kwento, kailangan kong pakinggan kasi ako din ang magtatanong sa kanya ng mga questions na kailangan niya sagutin. So, pag hindi ko pinakinggan ang binabasa niya o hindi ko binasa ang binabasa niya, paano ako makakapagbigay ng question? So, ganyan. Tutok talaga. Kasi kailangan mong sulitin yung binabayad ng iyong client. Hello, Ma'am Lita Mendoza from Alain. Oh, wow. Kamusta kayo dyan sa Alain, ma'am? Alam ko malamig dyan dahil malamig yan ang malamig. Isa yan sa malamig na party ng UAE. Kasi bundok-bundok na yan ang paligid ninyo. Ingat po, Ma'am Lita. So yun mga kaulam, talagang struggle din ang mag-tutor. Lalo na may mga oras na itong estudyante kong ito may tantrums talaga. Katulad kanina, ayaw magpaturo kasi nawawala daw ang eyeglasses niya. Takbo ng takbo sa bahay. Ang pang ano ko sa kanya, o sige, ayaw mo? O i-video kita, tapos isasend ko to sa nanay mo ngayon. Kasi pinaparusahan siya ng nanay niya mga kaulam. Pag nag-misbehave siya, nung linggo ang parusa sa kanya, instead na magfo-football siya, kasi paborito ng batang to mag-football sa labas, instead na magfo-football siya, hindi siya pinayagan. So masama ang loob ng bata. So kanina sabi ko, ayaw mo, hindi ka uupo. O sige, i-video kita, tapos isasend ko sa mami mo ngayon. No, teacher, don't send. Behave, sit down here and behave. Kasi pag hindi pa talaga ito, pag hindi ka umayos, makakarating ka agad dito sa nanay mo. Kahit sa aeroplano ang nanay mo, pagbaba ng aeroplano, matatanggap niya ito kahit saan ba siya pupunta. So yun. Mrs. Biduya, finally naabutan kita ng live. It has been a while. Yes, Mrs. Biduya, kasi nga po, hectic ang schedule ni Kaulam. Hectic talaga ang schedule ni Kaulam. May turo sa school, may turo sa bahay, mag-deliver pa ako ng leche flan, nag-deliver pa ako ng embutido, doon ako talaga sa delivery na yan. Ginawa ng asawa ko para hindi na makapag-deliver, makapagluto ng leche flan at saka embutido, itinaas ang steamer ko doon sa pinakamataas na hindi ko kayang maabot. Kahit tumungtong ako sa upuan, hindi ko kaya. Kahit utusan ko siya, hindi niya kukuhanin. So, parang hindi na naman ako makakapagbenta. Hindi ako mapapagod. Yun. Minsan itong asawa ko, hindi ko rin maintindihan kung... Sabi ko, hayaan mo na lang ako. Masaya nga ako nagluluto, tsaka masaya ako nagbebenta. Sabi niya, hindi. Hindi ako masayang pagod na pagod ka, tapos masungit kapag pagod ka. Masungit naman niya ako. Minsan tatanungin ka lang, nakasinghal ka. Sabi ko, pagod ako. Kaya para hindi ka mapagod, huwag ka magbenta-benta. What to do? Asawa natin mga kaulam, susunod tayo kahit papaano. Kahit na ako ang boss sa bahay na ito, sumusunod pa rin ako. Hi Ma'am Elma, Ramadan Mubarak! I miss you too. Ngayon lang ulit pinilit ko actually, dapat hindi ako magla-live kasi dinala ko ang lahat ng test papers ng mga bata na exam namin kanina para checkan ko dito sa... Can you imagine? Bit-bit ko pa rin sa bahay ang trabaho. What is my time to rest? Walay talaga.
Kaya sa school, sila sabihan nila ako na maligalig daw ako. Tapos, very opinionated daw ako sa school. Kasi daw, lalo na pag wala daw ang mga subject teachers, masyado daw ako mareklamo. Sabi ko, of course I have to. Kasi yun na lang ang pahinga ko, yung subject teachers. Kapag hindi pa sila, ang mga subject teachers, mga ko alam yung Islamic, Arabic, Computing, Music, PE, yan. Pag sila nagtuturo sa klase ko, free time ako. Eh, hindi pa rin. Kasi may katulad ng PE. Pag may PE ang estudyante ko, magtuturo naman ako sa grade 1. May subject ako sa grade 1 na tinuturo. So, nababawasan din ang pahinga ko. So, eto na. Bakit daw ang ligalig ko? Eh, syempre, yun nga lang ang pahinga ko. Pag may katulad bukas, isa lamang ang aking pahinga. 6 na lesson ang ituturo ko. So, tapos, yung isang oras, yung isang pahinga na yun, mawawala pa. Tapos, pagdating sa bahay, bit-bit mo pa rin ang mga test papers. So, paano ka makakapahinga? O, paano ka hindi magrereklamo? Diba? Hindi pwedeng, sabi ko nga sa kanila, hindi pwedeng uulaan tayo ng oo, tapos dadaing kayo ng pagod. Huwag kayo naman ng pagod. Kung hindi naman ninyo inilalaban yung karapatan nyo makapagpahinga. Tama ba ako o may tama ako? Diba? Mahirap yun. Mahirap yung hindi ka susuway sa gusto nila tapos magrereklamo ka na pagod ka. Wala kang karapatang magreklamo ng pagod kung hindi mo kayang ilaban ang sarili mong karapatan. Diba? Ay ako hindi. Pag sinabi sa akin na ay absent ang music teacher, o bigyan niyo ako ng coverage. Bigyan niyo ako ng somebody na magko-cover ng klase ko kasi magpapahinga ako. Di ba? Kasi mga kaulam ha, hindi rin naman may ituring na pahinga yung pahinga namin eh. Bakit? Pagkatapos ng lesson, chechikan mo notebook nila. Pagkatapos ng lesson, chechikan mo mga libro nila. Asan doon ang pahinga? Di ba? Wala. Tapos magtataka sila kung bakit hindi namin natatapos checkan ang mga notebook. Eh, bigyan niyo kami ng pahinga para matapos namin yan. Di ba? Matari ako mga kaulam sa ganyan because I need. Kasi naniniwala ako na lahat ng karapatan natin kailangan natin ilaban. Pag hindi natin inilaban at umuo na lang tayo ng umuo, at the end of the day, wala kang karapatang magreklamo na pagod ka. Because you are not fighting for your right. Diba? Hindi lang ako kaulam, may pagkaabogada pa rin ako. Paano yan mga kaulam? Narinig naman siguro ninyo ang Allahu Akbar ng mosque. Ang tawag doon sa Allahu Akbar na iyon ay Adan. Pag narinig na ninyo ang Adan, hudyat na yan. Maglinis ka na ng katawan mo dahil oras na ng dasal. Sa unang Adan na ganyan, unang Allahu Akbar, mag-i-stop sila ng 20 minutes. Yung 20 minutes na yun, ibig sabihin mga kaulam, binibigyan ka ng pinakapare nila ang mutawa, binibigyan ka nila ng oras para maglinis ng katawan. Kasi mga kaulam, hindi pwedeng magdasal hanggat hindi mo nililinis ang iyong katawan. May proper na linis, may bilang. Kung ilang bilang mo yan lilinisin, may bilang yan. Likod ng tenga, loob ng tenga, anit ng buhok, loob ng ilong, loob ng bibig, at saka buong pisngi, at saka ang iyong paa. Yan ang nililinis bago magdasal. So, yung 20 minutes na yon binibigyan nila sa tao yon para magdasal. And then, the remaining minutes para maglinis ng katawan. And then, the remaining minutes ay yung paglalakad papuntang mosque. Hindi ako nagpupunta ng mosque mga kaulam kasi dini ang nilalakadan papuntang mosque ay yung buhangin na pinong-pino na pag sumuot na sa mga kuko mo at saka sa iyong pantalon, Diyos ko puro dead pang pulbos. Isa pa, hindi naman mandatory ang mga babae sa mosque. Ang mga lalaki, mandatory kahit may sakit ka, pilay ka, you have to go. Walang rason na hindi ka pupunta. Sa mga lalaki. Sa mga babae, pwedeng hindi kasi nga we are taking care of the kids, we are taking care of the house, we are taking care of everything. So, pwede na kaming magdasal sa bahay. Ako, nagpupunta lang ako ng mosque mga kaulam kapag unang araw ng yung kunyari last day ng Ramadan ngayon, yung kinabukasang umaga na first na dasal kasi isa sa pinaka-importanting dasal yun. Pumupunta lang ako ng mosque. And sobra naman mga kaulam ang siksikan. Promise naman talaga. Bukod pa sa siksikan, naglulundagan pa ang mga bata. Diyos ko talaga naman mga kaulam. Kaya ang ginagawa ko minsan hindi ako pumupunta kasi mga kaulam nagkakasala lang ako. Alam mo naiinis ako tapos napapamura ako ng nakakapag-SHIT ako. Napapaganan ako dahil nga bakit nyo bibit-bitin ang mga batang maliliit? Ganun.
So mga kaulam, it's time for me to prepare myself sa mahabang prayer. Kasi mga kaulam, kapag ganitong Ramadan, ang pinaka-last prayer sa gabi, mahaba yun. Ang tawag doon ay tarawih. Ang tawag doon ay tarawih na maraming beses kang magdadasal na sobrang daming beses. Sobrang daming beses kang yung ilalapat mo talaga ito sa prayer mat. Maraming beses yun kapag ganitong Ramadan. So, yun yung last na dasal sa gabi. So, nakahudyat na sila. I need to prepare myself. See you when I see you. Thank you very much mga kaulam. Ang nasa Pilipinas, matulog kayo ng maayos. Ang mga nasa Italy dyan, na ang dami yung mga nasa Italy, mag-ingat po tayo. Kumain ng hapunan ng maayos. Huwag kayong kumain ng mga unhealthy food mga kaulam. Lalong-lalo na yung mga hotdog, yung mga may preservatives. Avoid. Lalo na kapag kayo may mga edad na avoid foods with preservatives. Kasi yan talaga mga kaulam ang pinanggagalingan ng sakit. Trust me. Ang dami kong kasabay sa ospital nung nagpa-opera ako, pag nagpapa-check up ako, yan talaga ang nagiging sanhi. Kaya ingat, ingat, ingat. Hindi masamang minsan kumain tayo ng gusto natin na unhealthy, but then siguraduhin ninyo na majority pa rin ang kinakain ninyo is healthy food. Huwag kayong magpawala ng gulay. Babush! Slow connection na naman.